buhay ninyo ay nakasalalay sa akin. Ngunit huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan, bagkus matakot kayo sa pumapatay ng kaluluwa. Mahalaga kayo sa akin, kung kaya't binibigyan ko kayo ng pagkakataon. Huwag ninyong sayangin ang grasya. Kalimutan niyo na ang mga kasalanan ng inyong kapatid, tulad ng paglimot ko sa inyong mga kasalanan. Good morning mga kapatid. The time is ticking. Tik-tak-to. Kaunting panahon na lang ang nalalabi. Binibigyan tayo ng chance ng Diyos na magsisi, tunay na magkaroon ng commitment. At yung sinasabi ni Baby, yung mensahe niya rin kanina dito na ito na yung panahon na kailangan magpasya na tayo. Which side? You choose. Sa Diyos ka ba? Kay Satanas? Sa langit ka ba? O sa impyerno? Sa puti? O sa itim? Above or below? Yes or no? Ito na yung panahon na nauubos na yung sandaling mga panahon na inihahanda ng Diyos tayo. Binibigyan pa tayo ng chance ng Diyos na tunay na magkaroon ng commitment. Kasi marami pa rin sa atin na hindi pa totally committed. Nagiging mga hypocrite. Alam niyo yung hypocrite, mga Pariseyo at Saduseyo. Yung Pariseyo, pag makikita mo yon, mga nakakulay itim yun, naka-uniforme ng itim. Yung Saduseyo, naka-uniforme ng puti. Yung mga eskriba, sila yung mga magagaling magsulat ng mga batas, mag-interpret ng batas. At ang mga Pariseyo, mga justices yan. Mga dekampanilyang abogado yan, napakatatalino ng mga yan. They are the Illuminatis on those days. Katulad ng mga Illuminati on our day. Lahat ng elite, nagsasama-sama na. At malapit na. Alam niyo, kung kilala niyo si Albert Pike, sinulatan ni Albert Pike, si Mazzini. Kung kilala niyo si Mazzini, siya yung pumalit kay Adam Weishaupt, yung nagtayo ng Illuminati. Siya rin ang nagtayo ng mafia sa Europe, sa Italy. Si Mazzini, ang sabi ni Albert Pike kay Mazzini, ang gagawin mong hakbang sa lugar ng Europe at ng Middle East, gagawa tayo ng moro-moro. Kunwaring palabas, bubuuin ng Islamic State. Pag nabuo ang Islamic State, lalaban kunwari ang Israel. Magpapatayan ng Israel at saka ang mga Muslim. Pero kunwari lang lahat yun. Para lang sa ganun, magkaroon ng pagpili ang mga bansa. Divide and conquer. Magkakampi-kampihan. Katulad ng First World War, Second World War, nagkaroon ng mga kampihan. So pag nandiyan na, sabi ni David Rockefeller, we need one only general crisis in this world that the nations will accept the New World Order. Ito na ngayon yung ginagawa. Binubuo ang Islamic State ng mga Muslim. Nabubuo na sila, yung mga 57 nation ng Islam, nabubuo na sila. Ibinabalik nila yung Khalifa o the Caliphate. Ngayon, kapag nabuo na yung Khalifa o the Caliphate, doon lalabas ang Antichrist. Mag-merge ngayon ang New World Government. One world government, one form of money, one form of religion, labas ang Antikristo. So, meron pa tayong panahon para makapag-ayos-ayos, para makapagpasya na kanino ka ba talaga? Ano ka ba talaga? Sino ka ba talaga? Ano ba talaga gusto mo? Check oneself if you're still in faith. Yan ang message sa atin eh. Checkin natin ang sarili natin. Nasa pananampalataya pa ba talaga tayo? Kasi alam niyo ba, sinisira eh. Sinisira ng demonyo, pati Bible ngayon. Huwag kayong basta maniniwala sa mga lalo yung New International Version. Binago. Yung Micah 2.5 na nandun, binago talaga. Ang daming binabago sa Bible. King James Version lang talaga ang authority babasahin sa English. Sa Tagalog, checkin natin mabuti. Kung pumunta ka dun sa King James Version lagi. Yun kasi yung in-honor ng Diyos na naglagay ng otoridad para yun ang talagang inspirational book. Talagang yun ang may inspirasyon ng Holy Spirit. Marami siyang ginamit ng mga Bible scholar, mga authority para itatagang King James. Pero naglabas ng New King James Version, pero nagdagdag, nagbawas. Pinag-aaralan mabuti ito ng mga Kristiyano sa United States. Kasi malapit na talaga eh. Alam niyo yung Tree of Life, tsaka yung puno ng pag-aalam ng tama at mali.
Yun ngayon ang ginagawa ng demonyo eh. Lumalabas na yung karunungan na sila magiging Diyos din. Karunungan ni Satanas. Na hindi yung karunungan ng Diyos, na tree of life. Mamimili ka, kakain ka ba ng bunga ng tree of life? O kakain ka ng bunga ng pagkaalam ng tama at mali? And surely you will die, sabi ng Diyos. Surely you will die. So, yun ang sinabi ng Diyos, ha? Pero kita mo, ang demonyo, yun ang ginamit. Hindi ka naman talaga mamamatay eh. Kainin mo yung bunga na yan, mabubuksan ng mata mo at magiging katulad ka ng Diyos. Yun ang ginagawa ng elite force or the Illuminatis. The science, the technology, the intelligence of man, lumulutang na yung kapangyarihan at katalinuhan nila. Na sinasabi nila, they will be God. They will rule the world. At nangyayari na yan. Ngayon tayo, pumili tayo. Puno ng buhay ba o yung puno ng pagkaalam ng tama at mali? Kasi yung pagkaalam ng tama at mali, batay sa isip mo yun eh. May mga Kristiyano na hipokrito. Nababatay na lang sila sa isip nila, hindi na sa Word of God. Ang sabi ni Kristo sa John 12:4-80, ang sino mang tumatanggap sa akin at hindi sumusunod sa aking mga aral, merong isang hahatol sa iyo sa huling araw. Yung salitang sinalita ko ang hahatol sa iyo. Kaya tignan mo sarili mo, nababatay ka ba sa Word of God kay Kristo o sa isip mo? Yung mga damdamin mo, kalooban mo, yung reasoning mo, idea mo. Hindi yung idea ng Diyos o karunungan ng Diyos. Liars go to hell. Tandaan nyo, ang mga sinungaling pupunta sa impyerno. If you can't obey God, stop pretending. Kung hindi ka talaga makakasunod sa Diyos, di stop pretending. Ang hinahanap ng Diyos dito, yung mga totoo lang. Pag hindi ka totoong Kristiyano, bubunutin ka rin sa iglesia. So stop being a pretender. I'm a great pretender. Huwag kang maging pretender. Sino ka ba talaga? Ano ka ba talaga? Ano ba talaga gusto mo? Magladlad ka ng kapa. Iladlad mo na kapa. O ngayon, naglaladlara na ng kapa. Mga tomboy bakla, proud ng proud. Alam niyo ba, proud na proud ngayon? Nasa iram ni Taning. Proud na proud ang mga bakla tomboy ngayon na accepted na sila ng bansa. Marami na at dinidepensahan sila. Samantala, ang nilikaran ng Diyos, babae at lalaki. Rather say yes, yes, no, no. Walang nasa gitna. Walang bakla, walang tomboy. Mamili ka. Sabi sa James. James 5:12. Ngunit higit sa lahat ng mga bagay, mga kapatid ko, huwag niyong ipanumpa kahit ang langit, ni ang lupa, ni ang anumang ibang sumpa, kundi ang iyong oo ay maging oo, at ang iyong hindi ay maging hindi, upang huwag kayo mahulog sa ilalim ng hatol. Hahatulan ka, nasa bitin ka eh. Bitin ang tama, pare. Kailangan sundutin pa para okay. Okay na okay ang tama. Huwag tayong bitin ng tama. Walang kakwenta-kwenta ang bitin ng tama. Kailangan talaga yung full. Talaga yung supreme. Talagang nandun yung pinaka. Talagang nasa langit. Papunta ka sa langit. Ikaw ang pipili. Hindi ginawa ng Diyos ang tao na ginawa robot na pwede niyang itulak at pilitin. Hindi. Meron tayong kapasyahan na pipili tayo. Nasa Deuteronomy 30:19 yun eh. Sabi niya, saksi ko ang langit at lupa, ibinibigay ko sa iyo ang pagpili, kamatayan o buhay, sumpa o pagpapala. Mamili ka. Ang piliin mo yung buhay upang pagpalain ka at ang iyong binhi. So dama yung mga anak, ang buong pamilya. Kapag ikaw isang ama ng tahanan, pastor ka ng pamilya mo. Ikaw yung pinuno eh. Ikaw ang lalaki, ikaw ang ulo, ikaw ang haligi. Sa iyo, ngayon sasandal ang buong pamilya, eh hindi ka Kristiyano. Hindi ka tunay na mananampalataya. Ano ituturo mo sa pamilya mo? Paano mo gagabayan ng pamilya mo? Anong klaseng pagtuturo ang gagawin? Isip mo. Eh di kumakain ka ng bunga ng pagkaalam na tama. O Illuminati ka. Member ka ni na Clinton. Member ka ni na Ronald Reagan. Ni na Obama. At lahat ng mga scientists. Si Galileo, si Leonardo da Vinci. Lahat ng magagaling na tao, ng mga bright person, sama-sama sila as the Freemason. They are compassing. Maraming sikreto yung mga yan na galing sa Kabala at sa karunungan ng Mystery Babylon. Yan ngayon ang talagang matindi na yan sa US. Ang mga Amerikano ngayon, hindi nila malaman kung ano gagawin. Nagrarally na sila.
Marami na nagbubukas ng pag-iisip sa kanila. Merong isang magaling yung si Michael Haggard. Si Michael Haggard, magaling ang ini-expose niya. Si Alex Jones, madaming na-expose, natututo na ang mga Amerikano ngayon. Kasi malapit ang bumagsak ang dollar eh. Pag baksak ng dollar, paano mo sosolvin yun? Ngayon pa nga, hindi na nga tinatanggap ng mga bansa ang US dollar. Pabaksak na siya. Hindi nyo nababansin nung araw, 56 yan, 55. Ngayon, 43 na lang ang dollar. Pag yan bumagsak na at totally nag-collapse na, wala na. Yan ang ginagamit na pambayad sa mga oil. O di ba, baksak ang bentahan ng oil sa mundo. Yan ang pinakamatinding produkto sa mundo, oil. Pag walang oil, baksak ang bansa mo. Wala kang gagamitin sa pagpapatakbo ng mga kotse, pagpapatakbo ng elektrisidad, ng mga kumpanya, ng mga businesses. Para lang isang business na hindi dapat mawala yun. Pero ganun ang magaganap. Ano ngayon ang gagawin doon? Babalikan lahat ng dolyari sa US. Ano gagawin ng Amerikano doon? Sa kaperbang pera. Inflation na napakalaki. Di sosolvin yan. So yun yung isang magandang crisis sa mundo na papasok ang Antikristo. So papasok ngayon ang Antikristo, gagawa ng moro-moro ang Islamic State, yung Khalifa at ang Israel. Kapag ang Israel ay hindi tunay na Israel yan. Hypocrite ang Israel ngayon. Sila ang mga Pariseo. Yung mga tunay na Israelita, kawawang-kawawa ngayon doon sa Israel. Yung nandun sa lugar ng Gaza, yung sa Palestine. Mga Israelo, kung bombahin ng mga Zionism, kala mo kung papatayin, ganun na lang. Ganun kasama ang Israel ngayon. Sila yung Zionist movement. Sila yung sinagoga ni Satanas ngayon, the Rothschild House. Sila ang humahawak ng mundo ngayon. Sila nagpapaikot ng mundo. Pero ang iglesia, hindi nila magagalaw. Hindi magagalaw ng lahi ni Satanas ang lahi ng Diyos. Yung mga lahi ni Satanas, sinungaling eh. Sabi sa John 8:44, kayo sa inyong amang dyablo, at ang mga nais ng inyong ama ang inyong ibig gawin. Siya isang mamamatay tao, buhat panahon at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pag nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saga ng kanya. Yun yung karakter niya, yun yung personalidad niya, yun siya. Sinungaling at kailanman di magsasabi ng totoo. Balat kayo, Pariseo, nagkukunwari. Puro pagkukunwari lang, moro-moro lang lagi. So ikaw ba, ganun din? Moro-moro ba to? Nung tanggapin mo ba ang Panginoong Jesus, moro-moro ba? Kunwari lang ba? Ano, bakit? Magkukunwari ka, isa lang ang buhay natin. Minsan lang tayo mabubuhay. Kung ayaw mo maging totoo, di huwag. Bahala ka. Kung hindi, di hindi. Pero pag oo, walang bakla, walang tomboy, walang nasa gitna. Kung talaga magiging Kristiyano ka, susunod ka sa aral ng apostol. Lahat ng dekreto ng apostol, gaganapin mo. Gagawa ka ng tipan ng ikaputando para wala ka sa sumpa. Bilay mo, aalisin ka na nga ng Diyos sa sumpa, ayaw mo pa? Ano, gaano kahangal ang tao? Gaano katanga ang Kristiyano nga? Pag nagbigay ka ng ikaputandog sa Diyos, na siyang sumpaan ninyo ng Diyos, aalisin ka sa sumpa. Lahat ng sumpa, aalisin siya, ayaw mo nun? Tapos pera lang nga ibibigay mo, 10% lang, pati yung offering. Ang liit nyo kung ikukumpara sa tinanggap mo. Dahil mahal mo yung pera kaysa sa Diyos. Alipin ka pa ng pera, alipin ka pa ng profit of money ng mga Rothschild, Illuminatis. Puro pera gusto niyan eh. Kalahati ng kayamanan ng buong mundo, hawak ng Rothschilds. Halos lahat hawak nila. Ang World Bank, IMF, lahat ng Bank of England, hawak nila lahat yan. United Nations, hawak din nila. CIA, hawak nila. Hindi nyo napapansin yung logo ng CIA, meron doon, a rose? Alam nyo ba ibig sabihin ng rose? Secret. Rosy Crucians sa Scotland. Yun ang itinayo ng Freemason na simbahan doon. Puro sikreto. Ang secret nila, secret ni Taning. Sikreto ng karunungan ni Taning. Yung pagkaalam ng tama at mali, yun ang ginagamit nila. Science, the intellect of man. How can you prove God in science? Hindi mo rin prove sa science. Believing in God by faith. Yung hindi nakikita. Yung science, kailangan makita mo para maniwala ka. To prove the thing, kung gagather ka muna ng lahat ng mga bagay, then you will observe. Pag kukumparahin mo, then you will conclude. Yun ang science, the intellect of man. Sa Diyos, hindi. Mananampalataya ka sa hindi mo nakikita. Maniniwala ka sa pangako ng Diyos na hindi mo nararamdaman, hindi mo nakikita, pinaniniwalaan mo. That is the knowledge of God. Or knowledge of man or knowledge of God. Illuminati ka ba o kay Kristo?
Sa Diyos ka ba o sa kalaban? Ito na yung panahon. Kailangan ka na magpasya. Sabi ng Revelation 21:8, ang sinungaling pupunta sa impyerno. Kasi kung sasabihin mong Kristiyano ka, tinanggap mo ang Diyos, susunod ka na talaga, ba't di ka sumunod? Sinungaling ka, pupunta ka rin sa impyerno. Sabi ng 21:8, ngunit sa mga duwag, at sa mga hindi nananampalataya, at sa mga kasuklang-suklang, at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos, at sa lahat ng mga sinungaling, mga Pariseyo, kunwari na. May Diyos sila, may Bible sila, hindi naman sumusunod kay Kristo. Pinipilit nila sundin yung aral ni Moses. Nang dumating si Kristo, sabi ni Kristo, hinahanap niyo sa Scripture ang buhay na walang hanggan. Eto ko sa harap niyo, hindi niyo ko tinatanggap. Paano niyo tatanggapin ang buhay na walang hanggan? Nire-reject niyo yung buhay. Yun ang puno ng buhay si Kristo eh. Kainin mo yung bunga ng puno ng buhay, mabubuhay ka. Huwag yung pagkaalam ng tama't mali. Pag kinain mo yun, magiging pariseyo ka sa duseyo. Ang pariseyo, hindi sila naniniwalang meron life after death. Hindi sila naniniwalang may life resurrection ng pariseyo. Kulay itim ang uniforme nito. Yung kulay puting uniform naman, naniniwala naman sila na meron life after death. Yung mga eskriba naman, ang tatalino niyan, mga justices yan eh. Nagsusulat ng batas yan, nag-i-interpret na batas. Lahat yun, lahi ng mga ulupong mapagkunwari. Sabi sa Matthew 23. Sabi ni Christ, paano kayo makakaligtas sa apoy ng impyerno? Kayo mapagkunwari, mga Pariseyo? 33. Matthew 23:33. Kayong mga ahas. Kasi lumawit yung ahas doon sa puno ng pag-aalam ng tama't mali. Ang galing ni Satanas eh. Inisip niya, paano ko makakalapit kay Eva? Para makapunta ako doon sa puno ng pag-aalam ng tama't, makumbinsi ko yung babae na kumain. Nagsaahas siya, ahas pwedeng pumulupot, pwedeng gumapang. Gumapang gumapang ang demonyo, si Satanas, lumalbitin doon sa sanga, kinausap, para si Spider-Man, sa isyota niya, naghalikan yung dalawa. Kinausap, sabi, kung pupunta yung, si Satanas ng leon, ba, hindi maniniwala yun si Eva, leon eh, kakainin siya nun. Di para convincing, ahas, nakabitin, di ba? Makakapag-chatting yung dalawa, chika-chika. O di sabi ni Satanas, totoo ba na sinabi ng Diyos talaga? Na pag kinain mo yan, mamamatay ka? Hindi. Pag kinain mo nga yan, tatalino ka. Mabubuksan yung mata at kaisipan mo, magiging katulad ka ng Diyos. Yun ang gusto na nila eh. Yun ang gusto ng mga Freemason Illuminati na maging katulad sila ng Diyos. They will rule the world by the power of their knowledge. Through science. Through intellect of man, karunungan ng tao, pagkaalam ng tama't mali. Kayong mga lahi ng mga ulubong, paanong mga kakawala kayo sa kahatulan ng impyerno? Yung mga nagkukunwari daw na Kristiyano, Pariseyo yan. Paano ka ba nagkukunwari? Sa 1 John, ito pagkukunwari. First John 2:4. Tingnan mo kung nandito ka sa kategorya na to. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos, lahat ng utos ni Kristo at ibinigay yan sa mga apostol. Ang mga apostol gumawa ng dekreto para konkreto mayroon kang batayan. Kasi sa dami ng utos, ano ba susundin ko? Ang dami eh. So gumawa ngayon si Kristo ng paraan, ma-enumerate yung pinaka-importante. Ibinigay sa apostol, gumawa ng dekreto. Imperative decrees na ibig sabihin, imperative, hindi pwedeng hindi mo susundin. Pag tinanggap mo si Kristo, magiging tunay kang Kristiyano, susunod ka talaga sa utos ng apostol. Ay sinungaling at ang katotohanan wala sa kanya. O di hipokrito, Pariseyo, wala ang katotohanan sa iyo. Nire-reject mo si Kristo eh. Ang Pariseyo, nire-reject ang katotohanan, nire-reject. Pero may Bible sila. Old Testament nga, ay hindi ka naman maliligtas sa pamamagitan pagsunod sa Old Testament. Sabi sa Acts 13:39, sa pananampalataya sa kautusan ni Kristo. So dapat mo malaman ngayon ano yung lahat ng kautusan ni Kristo na dapat mo sundin. Yun na nga, madalas i-preach ng Holy Spirit yan eh. Ikaw ba totoong ginagawa mo yun?
Kasi pag tunay kang nagsisit sumampalataya, tatanggapin mo talaga ang Diyos ng buong buo, si Kristo, ang isinugot, tatanggapin mo para makapunta ka sa Ama. Pag tinanggap mo si Kristo, susundin mo lahat ng aral ni Kristo. Gaganapin mo, magiging Kristiyano ka, ibo-born of the Spirit ka. Bababasa yung Holy Spirit, ibabautismo ka sa Espiritu Santo. Magsasalita ka sa iba't ibang wika, makakasamba ka sa Diyos, sa Espiritu Santo. Ibabautismo ka sa tubig para maging member ka ng iglesia. Na ikaw ay patay na, nakapako na sa krus yung dati mong pagkatao, pag-ahon mo, bago kang nilalang. Ang pagkatao mo, ang batayan mo, Word of God. Lalakad ka sa Word of God. Susundin mo ang gabay ng Espiritu Santo through the Word of God. Kaya mo ba yan? O kung kaya mo yan, Kristiyano ka tunay, maliligtas ka. Hindi sa pagsunod sa kautusan ni Moses na justify ng tao. 10 lang yung utos ni Moses, saka mga kung ano ng ordinansa, walang kakwenta-kwenta. Si Kristo, lahat ng utos ni Kristo, the New Testament of blood. Bagong Testamento ang mga kautosan ni Kristo, the New Testament. At sa pamamagitan niya, ang bawat mananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay. So kung ikaw ay sumampalataya na kay Kristo, inaari kang ganap, considered kang just, considered na perfect ka, banal ka, matuwid ka sa harapan ng Diyos. Sa lahat ng bagay ito, na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautosan ni Moses. Hindi kayo aariing ganap sa kautosan. Kaya nga, pinalitan yung Old Testament ng New eh. Ano yun eh? Kulang yun eh. Ano lang yun eh? Ibinigay lang yun para malantad ang taong mga kasalanan talaga. Sumusuway sa utos. So nakilala talaga ng tao na siya'y makasalanan, mas bakit? Binigyan ng utos eh. Eh ngayon ay binigay ng utos sa atin ng Diyos, ang gagawa, Espiritu Santo. Ang gagawin mo lang, isurrender mo yung sarili mo, ibigay mo sa Diyos, yung pagnanasa at paggawa, siya na gagawa. Ngayon, handa ka ba doon? Sabi sa Philippians, handa ka na ba talaga na sumampalataya totoo at ang Espiritu Santo mananahan sa iyo, gagawa ang Diyos sa iyo? Payag ka ba na ang Diyos ang gumawa? Kasi siya gagawa ng pagnanasa at paggawa, hindi ikaw. Mananampalataya ka lang, ibibigay mo buhay mo. Gawin natin yung 12. Basahin ko sa inyo yung Philippians 2:12-13. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod. Biruin mo yung adjective na binigay ni Pablo, laging pagsunod. Pasok kaya tayo sa Philippians, lagi ka kaya sumusunod sa Word of God? Tingnan mo sarili mo. Tingnan mo, baka mamaya pariseyo ka. Kulay itim ba, kulay puti, o iskriba ka, may sarili ka na rin batas. Kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod, na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas, na may takot at panginginig. So walang ano to, sabitan, walang angkasan. Hindi pwedeng komo asawa mo, Kristiyano, sabit ka na sa kaligtasan. Hindi. May kanya-kanya tayong kaligtasan. You have to work out your own salvation. Nakasulat sa ano yun, sa Old Testament. Kahit nandun daw si Moses, nandun si Ezekiel, meron mga sinabi doon, hindi makapagliligtas ng mga anak, kundi sa kanilang sariling katwiran, maliligtas sila sa paggawa ng katwiran ng Diyos. So hindi pwede yung kung mo ang pastor ang tatay mo, ligtas ka na. Kristiyano yung asawa mo, ligtas ka na. Kristiyano mo yan, hindi. May kanya-kanya tayong kaligtasan, bawat isa. Alam niyo yung pagbuo ng tao? Yung 9 months na bubuuin yung magiging zygote sa loob, biruin mo, kasi ang lalaki, ang proseso ng pagbubuo ng tao, may halos 10 million to 15 million sperm cell. Tapos ang sa babae, isa lang egg cell. Ang gagawin ng Diyos doon, pipili siya doon. Sa 10,000 to 15,000 na sperm, lahat yun may kanya-kanyang individual identity. Lahat yun. Alam ng Diyos kung sino pipiliin yun. Itong isang sperm cell na to, si Magno to. Itong si Lucy to. Ito si Roswell to. Ito si RC. Nabuo ka sa sinapupunan ng nanay mo, ikaw ay magiging masunurin sa Diyos. Ang tanong doon, totoo kaya? Totoo kaya masunurin ka sa Diyos? Lagi ka bang sumusunod? Lagi ka ba talagang sumusunod? Sabi sa Luke 6:46. Tignan natin kung hindi tayo ano rin to, mea culpa. Pag sinabi mea culpa, I am the culprit dapat, ikaw ang may kasalanan. Tignan natin. Luke 6:46.
Bakit tinatawag niyo ako ang Panginoon, Panginoon, at di ninyo ginagawa ang bagay na inuutos ko? O sige nga, tignan natin. Bakit mo tinatawag si Kristo Panginoon? Bakit hindi ka naman sumusunod? Sino Panginoon mo? Kasi kung Panginoon mo si Kristo, susundin mo ang utos ni Kristo. Babasahin ko yung sinabi ko sa inyo sa John 12:48. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita. Yung nagtakwil kay Kristo, pati tinakwil yung utos niya, ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita, ang siya sa kanya hahatol sa huling araw. Meron last day. Sabi sa Acts 17. Meron last day na itinagdaan Diyos, last judgment yun. Haharap tayo lahat sa judgment seat of Christ, hahatulan. Yung mga nabuhay ayon sa intellectual, yung kumain ng pag-aalam ng tama't mali, hahatulan sila doon, ang libro nun, ayon sa mga ginawa nilang masama't mabuti. Pero yung tunay na kumain ng puno ng buhay, hindi nahahatulan. Nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Ngayon, ikaw ba sumusuporta sa aral ng apostol? Sumusunod ka pa sa dekreto ng apostol? O nakasulat ang pangalan mo? Sabi sa Philippians 4:3. Pag sinusuportahan mo ang sugo, para ganito maintindihan nyo, ang Ama nagsugo, si Kristo. Sinugo niya. Si Kristo nagsugo mga apostol, ang mga apostol nagsugo ng mga bishop at pastor. So yun, authenticated yun, may authority yun. May pagkakasugo talaga yun. Ngayon, kapag hindi mo sinuportahan yung isinugo, hindi mo minahal, hindi ka nagpasakop, hindi ka na nagpasakop doon sa nagsugo. Ngayon, kapag hindi ka nagpasakop na sugo, down the line yun, sino sinusunod mo? Basahin natin, ha? Philippians 4:3. Oo, ipinamabanhid ko rin naman sa iyo, tapat nakasama sa pagtulong na iyong tulungan ng mga babaeng ito, sapagkat sila'y nagtagal na kasama ko sa Ebanghelyo at kasama rin naman ni Clemente at ng iba pang mga kamanggagawa na ang kanilang pangalan nang nasulat sa aklat ng buhay. So yung gumagawa, dahil si Pablo Apostol, sinusuportahan sila ng manggagawa. Tumutulong ang mga manggagawa, si Clemente, yung mga babae, suportado ang apostol. Ang pangalan nila nakasulat sa aklat ng buhay. O ganun din ngayon. Ako ba'y sinusuportahan niyo? Kayo ba'y nagpapasakop sa otoridad ng iglesia? Sumusunod ba kayo doon sa inuutos ko, na inuutos ng apostol, inuutos ni Kristo? Pag nag-utos ako ng hindi aral ni Kristo, huwag kayong susunod. Umalis kayo sa iglesia, hindi nagtuturo ng aral ni Kristo. Lumayas ka kagad yan, dadaling ka niyan sa impyerno. Kasi yung bulag na tagapagturo, kapwa sila mahuhulog sa hukay. Ngayon, kailangan yung tagapagturo mo nanggagaling sa Word of God, sa Bible. Si Kristo dapat inuturo ng pastor mo. Ngayon, kapag patunayan mo, sinugo ng Diyos yan, ay mahalin mo. Magpasakop kang lubos para mapagpala kang lubos. Sabi sa Hebrews 13:17, magsitalima kayo sa namumuno sa inyo at kayo'y pasakop sa kanila sapagkat pawang nagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa na parang sila ang magsusulit. Kasi magsusulit talaga kami. Kaya ako, isa-isa ko kayo pinagpipray sa Diyos na makaunawa kayo. Makaintindi kayo, makakilala kayo sa Diyos para makaligtas kayo, makaligtas tayo. Dahil hindi ko kayo pwedeng pakialaman. Hindi ko kayo pwedeng pilitin. Ang Diyos hindi nakikialam, hindi namimilit. Nagtuturo siya, nagsasabi, it's up to you, you choose. Puno ng buhay o puno ng pagkaalam ng tama't mali? Demonyo ba o Diyos? Puti ba o itim? Langit o lupa? Yes or no? Let your yes be yes, let your no, no. Bahala ka, ano ba gusto mo? Parang sila ang magsusulit upang ito'y gawin nilang may kagalakan. At huwag may happy sapagkat sa ganito, di ninyo papakinabangan. So pag hindi mo ka nagpasakop sa isinugo ng Diyos, hindi ka tumulong, hindi ka sumuporta, hindi ka makikinabang, hindi ka bibigyan ng Diyos ng profit o pakinabang. Ayaw mo tanggapin ng sinugo, ayaw mo suportahan yung mga utos ni Kristo. May isang hahatol, sabi sa Acts 17. Hindi ka makakatakas dito, may ebidensya eh. Hindi naman pwede humadol ng Diyos na walang ebidensya. Kasi may aklat ng buhay eh, tsaka mayroong aklat ng good works. Nakasulat lahat. Sabi sa Psalm eh. Psalm 139 yata, 16 yun. Isinusulat sa bawat araw na ginagawa natin, nakasulat lahat ng ginagawa natin, at yun ang gagawin ng Diyos na ebidensya sa iyo.
Kasi hindi pwedeng humatol ang Diyos na walang ebidensya. Anong klaseng husgado yun kung walang ebidensya? Kasi beyond reasonable doubt dapat paghatol. Nakakatiyak ang Diyos sa gagawin niya. Ang tayo ba nakakatiyak sa ginagawa natin? Babasahin ko sa inyo yung last judgment. Sabi na Acts 17:31, sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom. It's yung last day. Isang araw lang to. Sa sanglibutan ayon sa katuwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, na ito'y pinatutunayan niya sa lahat ng mga tao na siya'y buhayin niya maguli sa mga patay. So nagpatunay ang Ama na yung sinasabi ni Kristo na galing sa Kanya totoo, meron life after death. Meron life resurrection, may buhay na walang hanggan. Dahil naging panganay ng mga panganay, si Kristo sumampol, namatay eh. Ba't binuhay? So para i-prove na meron talagang buhay na walang hanggan. So kung merong buhay na walang hanggan, ayaw mo ba nun? Ayaw mo kumain ng puno ng buhay para may buhay na, you will be God. Yung gusto ng Illuminati, sa lupa hindi. Papalitan tong lupa to, susunugin. Bagong lupa, new earth, creation of new heaven and new earth. So payag ka ba? Sa kalipunan ng mga Diyos, kasama ka. Ang kakainin mo yung bunga ng puno ng buhay, ha? Hindi ka kakain ng bunga ng pag-aalam ng tama at mali o yung sarili mong kaisipan. Kahit napakatalino mo pa, kahit ikaw ay scholar, cum laude, summa cum laude, magna cum laude, o kahit anong laude ka, o loudspeaker ka. Walang kasaysayan ng iyong karunungan pagkat basahan sa Diyos yan eh. Ang kailangan natin, ang tunay na katalinuhan galing sa Diyos. Ang katalinuhan ni Kristo. Siya ang karunungan ng Diyos. So ikaw ba, payag ka na ang karunungan mo, karunungan ng Diyos? Ba, sino hindi pa payag doon? Biruin mo, ang isip mo, isip ng Diyos. Ayaw mo ba no? Yung iba ayaw eh. Ewan ko kung bakit. Kasi meron talagang itinalaga eh. Walang pananampalataya. Sabi sa 2 Thessalonians, meron talagang hindi sasampalataya. Yung mga puso nila, parang ang konsyensya nila, wala eh. Para mga bakal. Pero tayo, hindi, tinawag eh. Maraming tinawag, maraming napili, pero sino yung mga tapat? Yun ang magtatagumpay, sabi sa Revelation. Revelation 17:14. Tignan mo kung nandito ka. Kasi kailangan suriin mo sarili mo eh. Doktor ka dapat ng sarili mo, mag-diagnose ka. Mag-stethoscope ka, tapos lagay mo sa tenga mo, pahingahin mo yung sarili, hinga malalim. O bayad ka na sa doktor, himinga lang ng malalim, bayad na eh. Tapos nagkuwento lang yung doktor, bayad ka na. Natanda ako tuloy. Meron dito sa Mega Mall eh, sa hearing aid eh, ang galing na doktor nun. May humuhugong tenga ko. So, ang expected ko, makahingi ako ng gamot para sa kanya. Di chinekap ako, daming kwento. Nasa TV pa doon siya, ang galing-galing. Pinahinga lang ako ng malalim, tapos tinignan yung tenga ko, 500 na. Tapos nag-drawing, ang lumabas, Walt Disney pa eh. Ang Walt Disney, 666 yun eh. Pinalitan yun. Pag-aari din ng Rothschild sa Walt Disney. Ang lahat ng press, pag-aari, yung Reuters, yung NBC, yung BBC. Ewan ko itong CNN. Halos lahat ng mga press hawak ng Rothschild yan. Makikipagbaka ang mga ito laban sa kordero. At sila'y dadaigin ng kordero. Sapagkat siya'y Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari. At ng mga kasama niya. So yung King of Kings, Lords of Lords may kasama. Ang sino yung kasama niya? Ito. Na mga tinawag at mga pinili at mga tapat ay nanaig din. So, para maging victorious ka, makapangyarihan ka, you will rule as king, katulad ni Kristong king. You will rule as Lord, katulad ni Kristo. Pinawag, pinili, at tapat. Ang tanong doon, tapat ka ba? Suriin mo, sarili mo. Sabi sa 2 Corinthians 13. Alam nyo, minsan lang ang buhay eh. Ako, pag ako nagmumuni-muni sa amin, sarili, minsan lang mabubuhay eh. Ano ba dapat itong gawin? Hindi na uulitin eh. Graduate din naman ako ng Industrial Management Engineering, hindi ako nakapagtrabaho. Hindi ko nagamit na pag-aralan ko sa eskwelahan. Ang trabaho ko, graph and corruptor eh. Sa munisipyo ng assessor ng Makati. Noong isang araw, napanood ko doon sa TV yung assessor namin, si Mario Badillo. Kinakausap dahil merong overpricing yung mga ano doon, binay. Yung aking boss ang nandun. Alam mo yung boss ko na yun, si Mario? Happy na, nga rito, bakit boss? Ito yung susi ko ha.
Paikutan mo lahat ng Makati, sawa kita. Tapakan mo lahat ng appraiser dito, ako ang chief appraiser. Sagot kita. Irahin mo sila lahat. Yun ang turo sa akin nun. O ngayon, tinan mo, yun ang represent. Di siya makasagot eh. Binibirada siya nitong si Cayetano. Hindi, sabi doon, ikaw engineer, mag-aral kayo mabuti. Ikaw, baka pwedeng paatinin mo yung tatay mo, si Bina, hindi mo nasagutan, maraming tanong eh. Eh, siyempre, buong-buko yun, 2 billion, building, world class. Teka, umalis tayo sa politika, mga kapatid. Baka may mga espiya sa paligid. Babasahin ko yung 2 Corinthians 13:5, ha? Siyasapin ninyo ang inyong sarili. So, utos to. Kung yung mga nagsisiyasat, alam niyo yung CIA? Secrecy yan eh. Ang galing magsiyasat niya. Alam niyo ba yung Hildenbergs? Yung Hildenbergs, lahat ng mga elite person sa buong mundo, every year nagbi-meeting sila. Alam niyo ba kung ano ang security nila? Pag nagbi-meeting sila ang security nila, CIA, Scotland, tsaka Mossad. Kung may background kayo tungkol sa Mossad, yan ang pinakamagaling na secret service sa buong mundo, Mossad. Zionist yan. Rothschild, Zionist yan. Hindi tunay na Hudyo yan. CIA, pinakamagaling din yan sa West. Scotland Yard, pinakamagaling din yan sa Britain. Yun ang security ng meeting nila. Ang makikita mo doon, puro mga presidente, mga CEO, mga prime minister. At lahat ng mga matataas na katungkulan ng tao na lahat matatalino. At meron silang agenda doon, the New World Order. Every year, ginaganap yan. Meron nung matapang si Alex Jones, talagang nag-ano siya eh. Alam niyo yung sa Bohemian Grove Club, na-picturean niya yun eh. Ritual yun. Ng pag-aalay doon sa Diyos nila, si Luciferian sacrifice. Inuulit nila yung naganap kong araw. Na-picturean ni Alex Jones yun. Talagang yung footage, kitang-kita. At saka yung mga Freemason na nag-aalay sila na sacrifice na tao. Nakuha din ni Alex Jones yun. Yun ang matatapang sa US ngayon. Tsaka yung si Pastor Mike Coolidge. Coolidge pa yun. Haggard. Si Michael Haggard. Tsaka yan si Alex Jones. Yan ang nakahanga-hangang mga personality sa US. Nag-e-expose sila. Wala silang takot. Kasi halos lahat na nag-e-expose after several weeks, patay na eh. At ang dalawang hinangaan kong presidente na yun, si Abraham Lincoln at saka si John F. Kennedy. Yan ang lumaban sa Rothschild, si Abraham Lincoln. After 6 months, patay siya. At pumatay sa kanya, member ng Freemason. Si John F. Kennedy, inihayag din niya yan. Ibinulgar niya yung secrecy ng Freemason, yung New World Order. After 6 months, patay siya. Patay din siya. Assassinated ito mga ito. Yan yung mga pinaiikot ng Rothschild. Hawak-hawak nila lahat ng mga elite person sa buong mundo at malapit na silang makakumpleto. Ang hinihintay na lang ng Diyos, yung kumpletong bilang ng hentil. Pag nakumpleto na tayo, bababa na si Kristo. Siyasapin ninyo muna ang inyong sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Kristo'y nasa inyo, maliban na kung kayo itinakwil na. Kung gusto mong malaman, kapag itinakwil ka na, madaling malaman. Di ba sabi ng Diyos, siya ang gumagawa ng pagnanasa at paggawa ang Diyos? O pag itinakwil ka na, hindi siya nagbibigay ng pagnanasa at paggawa. Ibig sabihin, sarili mo na yan. Pariseyo ka na, saduseyo ka na. Ayaw mo sumunod, ayaw mo mag-ikapo, ayaw mo maghandog. Ayaw mo sumamba, ayaw mo magpuri, ayaw mo sumunod sa Word of God. Pariseyo ka. Wala na yung pagnanasa kasi ang pagnanasa binibigay eh. Sabi sa Philippians 2:13. Kaya natin nagagawa sumunod sa Diyos, kaya nagagawa natin gawin ang lahat ng utos ng Diyos, ang Espiritu Santo gumagawa. Binibigyan niya tayo ng inspirasyon at pagnanasang gawin yun. Philippians 2:13. Sapagkat Diyos ang gumagawa. Maliwanag, Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. O sino daw yung gumagawa at nagbibigay? Ang Diyos. O ikaw ba itinakwil na? Hindi ka na binibigyan ng pagnanasa at paggawa. Ang gusto mo, yung gusto mo na. Do what thou will. Iisa lang ang utos ng Luciferian movement na si Bailey ang nagtatak. Itinayo yan. Tapos, nagkaroon ng Luciferian na worship. Ang utos lang na isa, do what thou will. Gawin mo yung gusto mo. Yun lang ang utos ng Lucifer. Dahil ginawa niya yun eh. Sabi niya sa Isaiah 14, ako'y aakyat sa bundok ng Diyos
at uupo ako sa kanyang upo, and I will be like Him. I will ascend from heaven, I will be like God. Ayun ang gusto ngayon ng mga Illuminati, di ba? Ang hawakan ng buong mundo, maghari sila. Hindi niyo napapansin, laging merong world ngayon, binubuo lagi. Kasi kung walang World Bank, walang International Fund, Monetary Funding, walang United Nations, hindi mo masasakop ng buong mundo. Kaya nga, at kailangan meron lang isang pera. At ang gagamiting pera, Radio Frequency Identification, RFID, microchip. Lahat na ng impormasyon nandyan. I-scanner, kita mo sa Mega Mall, pagpasok mo, i-scanning ka lang doon kung meron kang baril o patalim, di ba? O magre-reissue sa scanner kung meron kang ano sa... Kung hindi gumagana sa kanang kamay, di sa noo. Kasi bakit sinama noo? May mga tao walang kanang kamay eh. Ewan ko ba, bakit ayaw no kaliwa? Pwede rin naman ng kaliwa, di ba bakit? In the right hand or in the forehead. Tatatakan ng Antikristo ang mga tao sa panahon ngayon sa kanang kamay o sa noo. Kung wala kang kanang kamay, edi sa noo. Kung wala kang noo, wala kang ulo. Pati na. So, doon ang tatakan, magaganap yun. At nakaredy na lahat yan. So, kung hindi pa tayo magiging masunurin sa Diyos, ito ang mabigat. Kapag ikaw ay isang Pariseo o Saduceo at hipokrito, ito magaganap sa iyo. Job 13:16. Alam niyo, mabibigat itong sinasabi ng Diyos dito tungkol sa mga Pariseo, Saduceo, yung mga mapagkunwari. Grabe yan. Babasahin ko, Job 13:16. Ito man ay magiging aking kaligtasan sapagkat ang isang hipokrito o mapag-imbabaw ay hindi makakaharap sa Kanya. So, yun daw mapag-imbabaw o hypocrite, hindi makakaharap sa Diyos. Palalayasin ka, tatapo ka sa impyerno. Hindi katulad natin, makakasama natin ang Diyos forever and ever. Iyan ang mga mapag-imbabaw. Job 25. Na ang pagtatagumpay ng masama ay maikli, at ang kagalakan ng mapag-imbabaw ay sandali lamang. So, hindi kayo nakakarinig minsan yung mga unbeliever, yung mga mapag-imbabaw na Kristiyano, ang saya-saya, di ba? Kung makatawa sila, talagang ang lulutong ng kasiyahan nila, sandali lang daw yun, sabi ng Diyos. Hindi magtatagal, kakalusin sila, sandali lang yun. Job 27:8. Kaya tignan mo sa sarili mo eh. Ikaw ba mapag-imbabaw? Kunwari lang ba faith mo? O totoo ka? Kasi malalaman mo yan dahil ikaw ang magpapatya sa sarili mo yan eh. Kausapin mo sarili mo eh. Alam nga namang hindi ka sumunod sa sarili mo. Alam nga namang gaguhin mo yung sarili mo. Lolokohin mo ba sarili mo? Di ba hindi? Kakausapin mo sarili mo at pagpapasyahin mo sarili mo, ano ba talaga ako? Ano ba ako? Bakla ba ako o tamboy ako? Ano ba talaga? Sabi dito, 27:8. Sapagkat ano ang pag-asa ng mapag-imbabaw? Bagamat siya'y makikinabang sa Kanya, pagka kinuha na ng Diyos ang Kanyang kaluluwa. Ano naman pag-asa ng mapag-imbabaw? Pag kinuha na ang kaluluwa mo, itatapong ka sa impyerno. Sabi nga ng message huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan. Matakot kayo dun sa pagkatapos pumatay ng may kapangyarihan magbulit ng kaluluwa sa impyerno. Ang kaluluwa at espiritu hindi naman namamatay Forever and ever yan Yung pakiramdam ko nung ako 7 years old, yun din hanggang ngayon 7 years old pa rin ako pakiramdam ko Kaya lang yung katawan tumatanda Yung gusto kong gawin, hindi ko na magawa, napilay pa Marami pa akong gustong gawin, hindi ko magawa dahil yun sa katawan. Tumatanda Pero yung kaluluwa at espiritu, hindi namamatayan, may pupuntahan yan So kung ikaw ay hipokrito pa, pupunta ka sa impyerno. Sabi ng Job 30, Job 36:13-14. Ngunit ang mapag-imbabaw sa puso ay magbubunto ng galit. Hindi humihiyaw sila na saklolo pagka tinatalian niya sila. Siya ay mamamatay sa kanyang kabataan at ang kanyang buhay ay mapapahamak sa gitna ng marumi. Kung ikaw daw pala mapagkunwari, mapag-imbabaw,
Hindi ka pa aabot sa kalahati ng buhay mo, bata ka pa, patay ka na. Alam niyo nung araw, pinapatay ako ni Satanas eh. Maliit pa akong bata, pinapatay na ako. Inihulog ako sa tulay eh. Naglalakad ako, nahulog ako sa... Buti bumaksak ako sa dayami. Pagkatapos, nung binatilyo ko, tumaob yung jeep namin, papunta kami Baguio. Ang nag-drive eh, yung hindi marunong. Eh di tumaob nga kami sa Pampanga. Eh ang kalsada doon yung pag ano na, parang buntis na asfalto. Naku, nagpaligo-ligo, tumaob kami, putok yung ulo ko. Tapos, na-stroke ako. Hanggang ngayon, buhay pa ako. Mula pagkabata, pinipilit akong patayin nila. Hindi niya ako mapatay-patay. Wala naman akong gusto talaga eh. Wala akong ambisyon. Kahit ng bata ako, pag tinatanong, ano ba gusto mo? Ikaw, wala. Ano ba gusto mo? Kumain. Ano gusto mo? Magsaya. Yun lang naman ang gusto ko eh. Eh habang tumatanda ang tao, nagkakaroon sila ng mga kung ano-anong ambisyon. Hanggang sa tumanda rin ako, wala din akong gusto talaga eh. Ang gusto ko, magkaasawa ko ng marami, magkaanak ako ng marami. Aanakan ko sila lahat. Yun ang gusto ko. At gagawin ko yung gusto ko. Walang pwedeng makialam sa akin. Pero nung tawagin ako ng Diyos, nabigyan na ako ng karunungan, isa lang pala buhay, minsan lang. Ang gagawin mo pala, yung kalooban ng Diyos, hindi yung gusto mo. So ikaw ngayon na magdidesisyon. Amen?